Glory to God, ngayong umaga po ay gagawa ulit ako ng video para sa mga baguhan ng mga mananampalataya ni Kristo Jesus. Para po ito sa mga may mga pananampalataya na pero hindi nila alam kung ano ang kanilang sunod na gagawin. Kasi naligtas lamang po sila, nanampalataya sila kay Kristo sa pamamagitan po ng mga street preaching o di kaya sa mga uh, tracts distribution o di kaya sa online preaching at iba naman sa mga gatherings. Kaya marami rin talaga ang mga bagong mananampalataya na hindi nila alam kung ano ang kanilang gagawin. At kung interesado ka na malaman ang pamaraan kung ano yung gagawin mo, ang video na ito ay makakatulong sa iyo. Kasi ang babasahin po natin ngayon ay ang story ni Apostol Pablo. Parehas din po ang nangyari sa kay Apostol Pablo. Nagtanong din siya sa Panginoon, Lord, ano po ang aking gagawin? Nakasulat po ito sa verse 6 ng Acts chapter 9. Sabi doon sa verse 6, and he trembling and astonished said, Lord, what wilt thou have me to do? And the Lord said unto him, arise and go into the city, and it shall be told thee what thou must do. So ito nga yung tanong ni Apostol Pablo nung siya po ay kinausap ng Panginoong Hesus. Siya po ay nanampalataya, na-convert siya. Nagtanong agad siya kung ano yung susunod niyang gagawin. Kaya dito sabi ng Panginoong Hesus, ang unang-unang gagawin ng isang taong may pananampalataya ay magtanong sa pamamagitan ng pag-pray sa Panginoon. Lord, ano yung gagawin ko? Nanampalataya po ako sa inyo na ikaw po yung nagligtas sa akin. Ikaw po yung Diyos na galing sa langit, bumaba sa lupa, nagkatawang tao, nagpakahirap, namatay at nailibing, nabuhay sa katatlong araw para iligtas ako ng mga na makasalanan. Pero ano yung sunod kong gagawin? Ang sagot ni Jesus Christ ay go, arise and go. So kung ikaw po ay nagpray na at nagtanong ka na sa Panginoon kung ano yung gagawin mo, ay arise and go. Maghanap ka ng church, lalong lalo na sa church na nagtuturo ng mga gospel kung paano maligtas. Ako po ay naligtas sa Bible Baptist Church, kaya ang hinahanap ko po ay ang Bible Baptist Church. Kaya sana makahanap ka rin ng Bible Baptist Church malapit sa inyo. At kung ikaw po ay nakakita na ng church, lahat po ng church sa Bible Baptist ay meron pong pastor na inilagay ng Panginoon para siya po ang mag-guide, magtuturo sa mga bagong mananampalataya. Doon kasi sa church ay pagpunta mo ay bibigyan ka agad ng pastors ng mga schedules ng mga gatherings sa simbahan para mag-grow ka sa spiritual. At pwede rin siyang magbigay sa iyo ng mga extra na mga babasahin, lalo na yung Bible at yung mga discipleship book at mga marami pang ibang book na pwede makatulong sa paglago mo espiritual. Yun din kasi ang nangyari sa buhay ni Apostol Pablo. Siya po ay pinapunta sa Damascus kasi nandun naghihintay na si Ananias na kinausap rin ng Panginoon na mayroong Saul na darating, at pinaghandaan naman po ito ni Ananias. Kaya ito po yung pattern natin bilang isang bagong Kristiyano, ay maghanap po tayo ng church. Punta po tayo sa pastor, sabihan po natin na ito pastor yung nangyari sa akin, nampalataya po ako sa Panginoon pero hindi ko po alam yung gagawin ko, kaya nandito po ako para magtanong sa iyo. At ang pastor naman ay nakahanda rin, sasabihan ka ng mga dapat mong gagawin. Kasi doon sa church, doon ang mabilis na paglago sa church, kasi doon papakainin ka ng spiritual na pagkain. At sabi sa Romans chapter 10 verse 17, faith cometh by hearing and hearing by the word of God. So doon
lalago ka, titibay ka, mag-matured ka, at magbubunga ka at magagamit ka sa ikakapuri ng ating Panginoon, ang pinaka-purpose bakit niya tayo niligtas. So, sana po ay nakatulong ang video na ito at kung gusto niyo pong i-share ito ay para matulungan din po ang mga bagong mga mananampalataya. Salamat po. God bless you.